Dito Bigger Vein, ang dinayagnos kasi sa sarili niya carpal tunnel syndrome. Sabi ko mali. Ganon ka. O. O wala. May dabo. Dito. Pag dito, tawag dyan Bigger Vein. Pero pag o kaya ang sakit ibukas, kahit hindi isa natitira o dalawa, yan ang carpal tunnel syndrome. Pag delay ng bukas o kaya pag sara, masakit. Pero pag dito, sa labas ng palad, Bigger Vein ang tawag dyan. Okay? Magsisimula lang yan sa mga, siyempre, nagkaroon daw siya ng baby. Pag nagbubuhat siya, maraming buto yan dito sa mga carpals. Uma-adjust yan. Dito naman, siyempre, dito sa hinlalaki, pag sumasakit yan, pag bininat nyo, sa akin, minsan napipilipit yan eh. Sa akin no, sa doorknob, pag ganun ko ng doorknob, parang may pumitik ng konti. Ang sakit niya kahit ano lang, yung tasa lang. Ang sakit niya pag ginaganon mo, kaya yung posisyon pa ganyan, no? Yung parang hihinati mo ng konti. Nawawalan, habang palakas ng palakas yung, o bumibigat yung inaano mo, pasakit ng pasakit. Sige, anong posisyon? Paano ganun ka? Yan. Yan, masakit na yan, ganyan. Yung masakit, parang siguro 3/10, gano'n. Okay, ibig sabihin, uncomfortable na. Uncomfortable. Okay, sige. Pero ito, negative to sa carpal tunnel syndrome. Tandaan yung carpal tunnel syndrome, sa pagbukas sara ng kamay, may epekto. Pero pag nasa labas, hindi yan carpal. Bigger Vein o hand tendonitis. Wala ito, dito masakit. Natatakot siya. Takot siya eh, sabi niya, sakit to, sabi ko para ka lang kumakain ng ano ito, icing. Ngayon, eto hindi pa to kagad mawawala ng 0-0 talaga. Para siyang may matitira 1 lang, para may ilang ka lang. Pero ang gagawin mo ron, day by day, gaganti mo siya kahit hindi tumunog. Gugulatin mo na siya. Kahit hindi siya tumunog, okay lang yun. Roy, penging Isang araw po, isang beses. Oo, isang araw, isang beses. O kahit dalawa, basta palagi mo lang siyang gaganunin. Kahit hindi ka naman, nasasaktan ka ba pag nga hindi. Oo, yan. Basta palagi mo lang siyang gugulatin. Kasi ako dumanas na ako ng ganito eh. Naalala ko nung sa pool kami, pauwi na kami. Pag ganun ko ng doorknob, parang hindi ko nahigpitan yung doorknob. Ay, kumbaga yung kamay ko, hindi ko na. Parang gumalaw to, may yumanig. Tapos yun na, sabi ko, ito pala yung punyetang Bigger Vein na to. Ang sakit pala nito. Kahit lang, mag-aangat ka lang ng taas o kaya posisyon ganyan. No? Talagang mararamdaman mo talaga ang sakit niya. Tapos pag gumigrip ka, may posisyong napakasakit. Kaya kaya kong i-explain to. Kaya ko rin ayusin. Sa inyo mga walang knowledge about dito, syempre, mahirapan kayo. Hindi nyo alam kung paano i-treat. Pero, ang sagot lang dyan, palalagutokin lang yan dyan eh. Paglagutok niyan, tapos, round lang dito. Okay na. Pero siyempre, kailangan marunong kayo magtansya kung yung napapalagutok nyo ay tama. Kailangan alam nyo rin yung anatomy ng bones dito. Kasi marami yan, maliliit na bones dyan. Kaya kinakawa ko ng gano'n. Once na may isang umangat dyan, didiinan ko yun. Pero kailangan, siyempre, yun nga, may knowledge kayo about sa mga buong anatomy. Pero na naman po nakaangat. Wala. Kanina merong parang, siyempre kinakapa ka kayo dyan. Dyan. Tapos dito. Pero yung sagot niya, ganito lang. Okay. Hawakan nyo dyan. Pag ano, hindi dito ang hawak. Sagad. Para umabot dito. Kaso tumunog na eh. Tapos isa pa yung pag ganito. Minsan nakikita nyo. Manood kayo ng mga nagbo-bone setting. Tignan nyo kung paano nila hinahawakan. O parang ako na rin, tignan nyo kung paano ko hinahawakan. Tapos yung dito. Yan. Pag ganyan. Tapos round. Okay. Tapos dito. Tapos dito. O, walang masakit. Tapos syempre pa. Para sa mga na-stress. Ilang buwan ka na ba ng anak? 5 months. 5 months. O 5 months ka na rin halos Tapos 5. nung buntis pa po ako eh. Bago ka pa manganak, meron ka na ng ganito.
Okay, mo. Tapos nung nag-steroids ako, nawala ko isang buwan, tapos bumalik ulit. Steroids kasi, pain, ano yan, reliever. Yan ang very, familiar na tinuturo sa atin pag in pain tayo. Dalawa lang naman yan eh. Steroids saka collagen. Yan ang mga in-inject na fluid sa atin. Pero ito, no need na to. Masasabi ko lang sa iyo, may magkiramang konti that is normal. Tapos palagi mo walang gaganyan eh. Tandaan nyo sagad ha, gaganyanin nyo. Oh. Kahit hindi siya tumunog, basta yanigin mo lang ng ganun. Mahalaga yun. Kasi yung may mga naiiwang swelling sa loob, nahahatak mo, na nare-release. Kaya dire-diretso yung paggaling. Basta yung tinuro ko sa iyo kasi na-experience ko na doon ng personal. Susundin nyo lang yun, maniwala. Ano lang, talagang ganun lang talaga siya. Grip mo ko. Lakasan mo pa. Yun, kabila. Oo, tingnan mo yun. Nawala. Eh di, ito may, parang lumiit yung, ano niya ko, ganito na lang. Mapalag ka din. Katulisan ka din. 5 months, kulang ka pa ng 1 buwan. Pero ano lang, pwede namang masadas. Kasi meron tayong tinatawag, di ba, nabibinat yung mga Siyempre yan, prone bone cracking yan, hindi yan basta-basta haplos. Pwede ka namang haplosin ng pagmamahal na lang dito sa balakang. Ito po nga po balak ko. Yan, tapos konting tabig lang, hindi kagaya sa'yo. Sige, higa kang patagilid. Tumarin mo yung shoes mo. Ako nang bahala mag-control. Magaan lang. Kasi, pag mga bagong panganak, weak pa talaga yung ano niyan. Kala yun na. CS ka pa? Oo. Ganun yun mga, pindutin mo nga. Kung may masakit pa. Naghilom. Wala nang manhead. Sigurado ka? 5 months. Sabi naman po nung OB ko 3 months. Okay, sige, higa kang patagilid. Kasi yung iba-iba tayo ng ano, yung iba pag pinipindot nila may manhid pa. Para medyo, hindi naman sobrang sakit, pero pag pinipindot mo para may ground pa, ibig sabihin hindi pa naka-full recover yun. Okay. Sige. Dahan-dahan lang. Relax lang. Kabilang side. Pero pag magpapa-reset kayo, ito hindi ko na ito traction. At least minimum 6 months pataas sa mga bagong panganak. Kasi yung iba payat, yung iba humina yung ano, yung iba nagkalagnat pa, iba-iba ang kondisyon ng katawan natin. Iba-iba ang kondisyon ng katawan natin. Iba pag nanganganak, yung iba talagang na lupay-pay talaga eh. Pag mayroong malakas ang immune system mo, mataas ang haplos daw ng pagmamahal yan. Hindi ko nadidiinan. Bagong ano pala si mami. Ay cesarean pala siya eh. Baka doon na tayo sa sure ball. Pwede naman yan, haplos lang ng pagmamahal. Dalawa pa yan, nasa loob. Kambal pa yung nilabas. Kambal! Matindi pala to. Kambal. Hindi mo lang. Okay? Ma'am, upo ka. Hindi siya talaga total in pain. Oh, kita mo yung ginhawa. Diba? Wala na. Parang ilang manipis na manipis. Kailangan lang follow up kasi baka umulit. Kasi baka pagbukas mo ng pinto, umi-slide. Sa akin sa pinto talaga ako nadali. Kasi parang may oil yung kamay ko nun eh. Ginanon ko. Kaso hindi sumunod yung ano. Doon ako nadali. Saan yan sir sa ugat? Yung litid. Litid natin dito. Litid natin tapos siyempre umuusog yung mga daliri natin, yung mga piyesa natin. Metacarpals. Huwag ka munang yung magpuwersa-puwersa ng
paglaba-laba ng maghapon, ay paubaya mo muna sa kanila. Kasi akala nila binat yung ano, pero tawag natin ng binat eh. Ang totoo dyan, discompression yun, yung namamanid yung balakang nyo. Siyempre, weak pa yung buong katawan mo, kambal pa nilabas ni ma'am. Weak pa yan, dun yun sa mga pagpupuyat sa pwersa. Hindi Pero yun yan sa sir, pwede na yung ibuhat ng ano, baby. baby lang, pero yung sa paglalaba, yung pagkagaganyan. Nagubuhat Doon tayo yun sa ng mga bigat. discompression yun, sabi nila binat. Pero tawag talaga natin itong binat, yung namamanhid, nangangayayat. Kasi hindi makakain sobrang sakit ng balakang. Yun. Discompression pa rin yun. Okay? Sabi, pag pinadoktor, walang findings. Kasi nga discompression. Okay? Sige, ingat kayo.